purihin ang Diyos na buhay. So, ang pagpapasalamat ko lang po sa Diyos, yung lagi niya pong pag-provide ng aming pangangailangan, pag-iingat gabay, yung kalakasan, amen. Din nung Friday, no, walang pasok, nakasama ko sa Santol, amen, sa Bible study. At nag-fasting din po. Salamat sa Panginoon, sa opportunity, amen. Like, share, subscribe. Amen. So, napakasarap po na magpuri at umawit sa Diyos na buhay. Amen lang na. Alam mo yun lang sa paligid natin, no? Talagang nandang inilagay ng Diyos sa ating mga puso na nandang yung ano man yung mga kalamidad, no? Inihadlang upang ating siyang kapurihan, pasalamatan, amen. At sambahin ang Diyos na buhay. Kaya ang sabi niya sa awit 92, verse 1 na ang sabi po ni Haring David, no? Ang magpasalamat daw po kay Yahweh ay isang mabuting bagay. Amen. Na sa ating buhay, no, sa lumipas na isang linggo na nagdaan, bagamat may mga ulan, bagyo, o sa ating mga buhay na talagang may mga ating mga pinagdaanan ay naroon pa rin po yung pagsama ng Diyos na buhay. Yung po inanayahan ko po ang nais na pasalamat sa Diyos, gusto nang ipagsigawan ang mga mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya amen. Pero po, amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ng mga Banshee. Amen. Purihin po ang Diyos na buhay sa mapagpalang umaga po. Sabi po doon sa verse no na magpasalamat daw po sa Diyos ay pinakamainam, no? Ano bagay. Amen. So, marami gusto kong magpasalamat sa Diyos na buhay sa isang lingkong katagumpayan. Amen. Bagamat hindi po madali. Amen. Talagang lagi po tayong lagi po laging nagmamadali. Purihin ang Diyos na buhay. So, ang pagpapasalamat ko lang po sa Diyos, yung lagi niya pong pag-provide ng aming pangangailangan, pag-iingat gabay, yung kalakasan, amen. Din nung Friday, no, walang pasok, nakasama ko sa Santol, amen, sa Bible study. At nag-fasting din po. Salamat sa Panginoon, sa opportunity, amen. At kanina, nagmamadali po ako pumunta dito. Actually, nakarating na ako sa labas. May nakalimutan pala ako. Sabi ko talaga naman ang hadlang, no? Pabalik-balik pa ako doon sa... Sabi ko, Diyos ko po, bago ako makarating ito, mag-umpisa na siguro. Pero salamat sa Panginoon, kahit gano'n na nakaabot pa rin. Salamat sa Diyos. Kahit baha, na ang proteksyon ng Diyos at ang kalakasan ay naroon. Yun lamang po sa Diyos po ang lahat ng pagod. Tapos po ang kapalitan, no, talagang Diyos ay alam niya lahat na naman ng ating puso, lahat ng ating mga pangangailangan ay kanyang tinutugon ang mga nananampalataya at sumusunod sa kanyang kalooban. So, bilis po na oras at sige po ang nais magpasalamat sa Diyos. May palakpakan natin ang buhay na Diyos sa buhay ko ni Mama Dumalisa. Salamat po sa Panginoon sa isang lingkong pagdala, sa isang lingkong katalikala, at sa isang lingkong pag-iingat na. Ang aking pong pagpapasalamat po sa Diyos ay ako'y tunay na nagpapasalamat po sa Diyos. Lord ko talaga makulit ang aking alam po sa Panginoon, sa pamamagitan po sa pagbabasa po ng Biblia. Ito po, salamat din po ng kumagyan sa Panginoon at sa po sa buhay ng ating pastor at sa mga leader po sa church. Kung ako ay wala pa po talaga sa Panginoon, ako po ay mahamot na gano'n kong salita. Kung alam dito ba lagi sinasabi ng ating tagapanguna, ng ating pastora na patuloy tayo magbasa ng Bible. At sa pagbabasa po talaga ng Bible, ay dyan po talaga nakuha ko ba, kasi nga po ako dati maharot, kapikilos ko ay maharot. At sa pagbabasa po ng Bible ay doon po na, kumbaga po diba, akala ko rin po dati ay ang pastoral mas nasaway. Natanong ko na rin po yan sa kanya dati. Sabi ko, akala ko siya yung nagsasaway. Pero tunay nga po may great teachers. Sa great teachers na
Kailan dyan, sa sitwasyon na, halimbawa ko, di ba, dahil tayo tao, kapag alam niya na kailangan talaga natin siya, pasasalamat ko talaga dahil pag makita kayo nagbabasakit mga church na po tayo, bagamat siyempre, di ba, kahit na tayo 40 anos ang kilos at saka ang ating palanalita tayo mahalo. Pero alam niyo po ba talaga ang Bible, so kung kahit na 40 anos ka, kung wala ka sa Diyos na doon yung pagiging harot, para-para. Pero salamat sa Panginoon dahil yun sa pamagitan na po talaga ng pagbabasan ng Biblia ay doon talaga. Kumbaga po nagpapasalamat talaga na ako kaya nakating ako sa akin ng pagkakaya sa pamagitan ko pagbabasa ng Biblia sa araw-araw namin buhay. Huwag ako nga ako dati nagsasabihin ng aking asawa. Madali ako kumahanin. Ito ngayon po. Lagi kong alam ko na iba sabi nga po doon ng aking asawa ikunin din natin ang Diyos. Kaya tayo magpapasa ako. Kaya sabi ko sa Diyos kasi hindi na ako kumahanin dati na kumilang kaya po, Diyos ko po yung tinamat ko pagbabasa ng Biblia. Tunay nga ako na inumubog na tayo. Ano tayo na po yung papahubo. Sa Diyos ko lahat. Amen. Lalo po na ang pagbabasa po ng Biblia, amen, na ang Jesus Marie Family ay binuhay po ng ating lingkod no, na magbasa ng Biblia dahil nakasaad nga lang sa Hosea 1 verse 8 no, sabi ko magkaligtaan na basahin ang aklat ng kautosan, pagbalibalahin mo ito, araw at gabi upang masunod mo lahat na nakasaad doon. Sa ganon, magiging matagumpay at magiging masagana at matagumpay ang iyong Panginoon. At yun po, no, napakabuti ng Panginoon. Sino pa po? May isa na lamang po sa girls. Palakpakan po ng buhay na Diyos sa buhay po ni Hamana doon. Isa pong mapagpalat yung umaga sa ating lahat. At pasalamat ko lang po kay Lord kasi pumasok po ako kahapon. Ngayon lang po ako umuwi. Kasi yun po yung gawain ko, hindi pa po natapos. Tinapos ko po ngayon. Tapos umalis po ako ng Munyos. Ang galing natin Lord, pinaabot niya talaga ako. Amen. Kasi umalis po ako ng Munyos is 7:30. Dumating po ako ng Monumento is 8. Nakasakay po ako ng bus. Hindi ko alam kung minagic niya. Kasi ngayon po nakasakay ako ng bus eh. Napaka-traffic po ng Monumento hanggang May Kawayan kasi nagusto ng ilog po yung May Kawayan. Habang naghihintay po ako ng bus, nagdadasal po ako, sabi ko, Lord, paabutin mo ako. Dapat makaabot ako sa church. Amen. Kasi nung linggo, hindi po ako nakapag-church kasi inanuhan pa ako ng sinamahan pa ako ng pakiramdam. Kaya sabi ko, Lord, hatid mo ako ng ligtas sa church na makaabot pa ako. Pero mo, wala pang alas 10 na karating na ako dito. Hindi ko alam kung bakit. Napaka-traffic, grabe ang traffic kasi nag-install na pong ilog ng karsada. Kaya yun po yung pinapasalamat ko kay Lord na hinapit po niya ako dito ng ligtas. Tsaka pinapasalamat ko din po kay Lord sa pamilya ko, lalo na po sa kuya ko na nung nakaraang buwan is po siya na-stroke. Napasalamat po kay Lord kasi tinaas ko po yun, yung pagka-stroke niya kasi wala pong iba silang malalapitan kung hindi lang ako. Ako po ang nagbibigay ng gamot sa kanila. Kaya nagpasalamat ako kay Lord na ang bilis niya pina-recover yung kuya ko, ang bilis niyang pinagaling. Kaya hindi na po ako nagbibigay ng gamot sa kanya ngayon kasi nakakapagtrabaho na po siya. Yun na po pinapasalamat ko kay Lord. Sinusto ang kapunan na talagang kagalingan na nagmumula sa Panginoon no, sa ating mga mahal sa buhay ay nandoon pa rin po yung kahabagan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen. At sino man po ang nasa pasalamat sa mga boys? Amen. Meron po ba? Kalakman natin ng buhay ng Diyos sa buhay po ni David. Amen. Bago po ang lahat, ako po'y bumabati ng isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po'y una-una nagpapasalamat sa Diyos sa
sa inyong kalakasan na pinahirap niyo po sa aking piskal na pangatawan kung nagamit ko po sa mga trabaho. At pangalawa po yung pag-iingat at protection na po sa aking pamilya, malayo sa mga sakit karantana. Ito po ang labis ko salamat sa Diyos at pinagpapasalamat ko rin po sa Diyos ang kapayapaan. Amen. At ang kakontentuhan po nung ako pinawag sa Jesus Mailer, kapag ganyan po umulan, wala pa po ako sa Jesus Mailer, amen, nag-aalala na po ako pag pumapahagi sa aming tahanan dahil pinapaha po siya. So yung mga gamit ko po sa electronics, yung mga ginagawa ko ng mga appliances, iniisip ko na po kapag nabasa. Hindi ko alam kung paano ko mapapawi yung mga kapinunan ko ulo. Pero nagpapasalamat ko ako sa Diyos kung ako yung nasa business nila. Wala na po pakialam sa mga gamit ko. Kahit ano po nangyari, dahil alam ko naman po na ang pinakamahalaga po sa buhay na po ay yung ating pagsunod sa Panginoon. At kapag tayo po sumusunod sa Panginoon, lahat po ng mga bagay na yan, ay siya na po ang mag-aalala. Lagi po natin pinakantaan yung sinasabi po ni Jesus Christ na ang naghahanap ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang wala ng kanyang buhay alang-alang sa akin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya po, lagi pinangawa ko sa aking buhay ay kapayapaan, kalakasan, magaling ng proteksyon sa aking pamilya. Kaya po yung pinakayamanan na pinagalo po sa akin ng Diyos. Kaya napaka-bless po sa Jesus may life pagka nandito po tayo lagi. Amen. At tayo po sumusunod sa Panginoon. Dahil yung po lagi yung kaputihan ng Diyos para sa atin. At kailangan po, maraming salamat po. At sa Diyos po lahat. Amen. Amen. Salamat po sa Diyos ng Diyos sa buhay ni Marandas talaga na talagang Diyos ko na kapag dumating sa ating mga puso ay wala ng halaga yung mga bagay dito sa mundong ito kasi naniniwala tayo na lahat ng mga alalahanin natin ay inadala ng Panginoon. Amen. Nagpapag nais po salamat sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni mga kabilihan. Nakahabo sa pasok. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa Amen. na punong-puno ng pag-asa talaga sa mga panahon na ito. Amen. Unang-una, magtithankful po ako kay Lord sa araw na ito na pinagkaloob niya sa buhay ko for another year. Salamat po sa Diyos na bumabagyo. Kasunod po nun, bumabagyo din natin ng blessing. Kinikirin ko na sa Panginoon. Salamat po sa Diyos. At saka, tunay nga na maraming hadlang, maraming struggle sa paglilingkod. Dahil ko na po ito nagpapasalamat sa inyo, nag-share sa inyo. Pero ang inyong po lingkod, patuloy at nanatiling nananampalataya sa Panginoon na one day, meron din siyang gagawin na magandang at kahangahangang gawa sa buhay ko. Dahil umaasa pa rin po ako na sana isang araw na kahit si Alice kuman lang, makasama ko yung dalawang anak sa upuan dito sa Jesus My Life. Yun po ang hinihiling ko. Hindi po ako naghihiling ng kayamanan o ano pa mang blessing, maliban sa good health. Yun lang po makasama ko yung pamilya ko dito sa upuan sa Panambahan dito sa Jesus My Life. Isang blessing na po para sa akin yun. Yun lang po hinihiling ko lagi sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat. Sabi nga ni Alice kanina, aayusin ko din ang lahat, makakasama ko rin. Sabi ko na, kahit walang regalo, basta yun lang hinihiling ko, magkasama tayo muli sa paglilingkod. Sabi ko sa kanya. Kaya salamat sa Panginoon, sa Diyos ang papuri. Amen. Happy birthday. Birthday mo na po ba kayo? Salamat po na birthday. At yun na lamang po, dahil wala na pong oras, itong nais pasalamat po, inanda na lamang po natin sa susunod na linggo. At ako rin po ay nais ko rin magpasalamat sa Diyos na buhay, sa buhay ng aking mga magulang, sa buhay ng nanay ko, nilawag ko siya sa Panginoon, at hiniklaim ko yung kagalingan ng kanyang pangangatawan, kanyang tagiliran, at nandun yung pag-ingat paggabay ng Diyos
sa aking mga magulang, maging sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa araw-araw na paggabay niya, pag-ingat niya sa aking buhay na talagang pinaparanas niya yung kapayapaan, yung kagalakan na nagmumula sa kanya. At the same time, nandun rin yung protection niya sa aking araw-araw na buhay. Sa Diyos po ang kapurihan. At pinagin na po sa susunod na tayo Kay Brad Boy. sa buhay po ni Tatay Willie. Palakpakan natin ang buhay na